So malamang sa malamang, mga kababayan, si Amy Marcos matalo sa pamangka niya sa dalawang ilog, pero ngayon, finally, iniwanan na niya po yung alyansa. So malamang sa malamang, lalo siyang matatalo. Yung pamamangka pa nga lang niya, nawala na siya sa Magic 12. Naglalaro yung pangalan niya sa 12 to 14. And most of the time, nandun siya sa... Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo po. Before natin pag-usapan yung mga seryosong topics. Padala ni Laylab ko. Usapan po ito sa mental hospital. Sabi ng direktor doon sa mga tauhan niya, mga pasyente, bukas niya yung sekretary ng DOH pupunta rito. Binigyan niya ng instruction yung mga pasyente na bilang paggalangan niya sa sekretary, sumunod niya kayo sa sasabihin ko. Nakakaintindi naman ng kahit papano yung mga pasyente sa mental. Hindi man talaga totally. Medyo maayos-ayos na siguro. Pag niya, tinaas ko yung aking isang daliri, pumalak pa kayo. Pag dalawang daliri niya ang itinaas ko, pumalak pa kayo at saka sumigaw. Pag tatlong daliri ang aking itinaas, pumalakpak niya kayo, sumigaw at tumalon. So, pre-practice nila mga kababayan, perfect. Ngayon, kinabukasan, dumating yung secretary. So, ginawa ng direktor yung lahat ng itinuro doon sa mga pasyente. Yung tatlong sinyas. Siyempre, tuwang-tuwa yung sekretary. Pero may napuna siya. May isang pasyente sa sulok na hindi pumapalakpak. Di rin sumisigaw, hindi rin tumatalon-talon. Di siyempre, tinanong ng sekretary si direktor, bakit niya tahimik yung isa doon? Hindi man lang niya pumapalakpak, hindi man tumatalon-talon para i-welcome ako. Yun niya. Kasi niya, sekretary, yung pasyenteng yan, matino na yan. Lalabas na nga yan bukas. Yung matino. Ayaw pumalakpak. Ayaw pumalakpak sa secretary. Yung mga baliwlaw, yung mga siraulo, yung mga pumapalakpak, tumatalon-talon para i-welcome. Yung secretary, yung matino, ayaw na. Anyway, joke man lang po. Matik na. 200 pesos, pakipadala na lang ng GCash po ninyo, GCash number. Kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung cash prize. Yung hindi mabubunot, kasali pa kayo sa grand draw. Sa December po, 10,000 ang grand prize. Ayos ba? Balik na tayo dito sa ating kwento. Naglabas na po ng survey, latest survey result. Top notcher si Bongo. Talo na si Tulfo. Ito po yung result ngayon ng SWS survey. Yan niya, Mr. Maravillas, paano yan? Ibigay ko muna sa inyo yung kwento. At pag-usapan natin ang mga possibilities. Kung makakapag-lingkod pa ba, halimbawa, si Bongo manalo pa rin bilang senador. At saka si Bato na hindi na po makita. Ito mga kababayan ang latest report. Bongo, number 1. Number 2, mga kababayan, sa latest survey, si Tulfo Erwin. Sunod yung kanyang kapatid, si Ben Tulfo. Next, number 4, si Tito Sen. Number 5, si Lito Lapid. Number 6, si Bong Revilla. Number 7, si Pia Cayetano. Number 8, si Ping Lacson. Number 9, si Bato de la Rosa. Number 10, si Willie Revillame. Number 11, si Abby Binay. Number 12, si Manny Pacquiao. Number 11, si Camille Villar. So ito, si Manny Pacquiao o si Camille Villar, nag-aagawan sa Magic 12, mga kababayan. Ang sumunod, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Amy Marcos, si Ipe sa Salvador, tapos si
Benor Abalos. Malayo na si Tol Tolentino po. Tol Tolentino, si Gringo Nazan, talo na ni Gringo Nazan. Tapos si Colonel Bosita, si Marcoleta, si Jimmy Bondok, malayo na po. Nasa 26 to 27 ang rank nila. So malamang sa malamang, mga kababayan, si Amy Marcos matalo. Sa pamangka niya sa dalawang ilog, pero ngayon, finally, iniwanan na niya po yung alyansa. So malamang sa malamang, lalo siyang matatalo. Yung pamamangka pa nga lang niya, nawala na siya sa Magic 12. Naglalaro yung pangalan niya sa 12 to 14. And most of the time, nandun siya sa pang-14. You see? So, padilim ng padilim yung pag-asa ni Amy Marcos, lalo na sa ngayon. Nilaglag na siya ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya po, para hindi naman masyado mapaya, umalis na siya. Officially, nagpalabas ng statement kahapon na independent na siya. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang mangyayari niya na dalawa pa sa mga kaalyado ni Digong. Top notcher pa yung isa, si Bongo at saka si Bato. Pasok sa Magic 12. Ako sa tingin ko mga kababayan, hindi naman yan na problema. Alimbawa manalo pa sila. Ito, i-reading ko man lang po, analysis ko. Kasi po, itong dalawang senador ni Digong, kasama ito sa napangalanan na sabit din. Lalo na si Bato po. Sa kaso sa ICC, si Bato de la Rosa, hindi na nga po nagpapakita ngayon. So malamang sa susunod na mga surveys, lalo pang babagsak si Bato de la Rosa. And sa tingin natin, yung warrant of arrest niya ay secret lang. Pag ito'y nagala, malamang biglang lilitaw po si General Nick Torre. The moment na lumitaw itong si Bato, hindi na ito magkakapangampanya. At iisipin mga kababayan ng mga butante, masasayang man lang anya, huwag nang anya kay Bato. Masasayang niya yung boto natin dyan. At halimbawa pa, mga kababayan, manalo. Worst comes to worst, manalo sila. Worst comes to worst talaga niya, Mr. Maravilla. Siyempre, mga worst senator sila eh. Di ba? Magiging inutil din, mga kababayan. Kasi siyempre, hindi ka naman makakapaglingkod kung nasa kulungan ka na tulad ni Digong. Kung halimbawa, sinurrender uli, sigurado yan, isusurrender ng ating PNP sa Interpol. So, sayang lang. Hindi man sila makakapag-attend ng sesyon, sisweldo pala sa ating Senado. So, very unfair. So, malamang sa malamang, hindi na lang iboto si Bato. Pati ng mga dating siguro nag-iisip na ibotong muli. Ngayon, si Bongo, ganon din po mga kababayan. Ibigay ko sa inyo yung report ng Vera Files para po malinawan kayo na kasama po si Bongo. Pati nga si Sara. Ito yung unang report na lumabas noong March 17. ICC redacts Duterte's 9 co-perpetrators, De La Rosa possibly included. Ibig sabihin ng redacted po, tinago muna. Part of the 54-page document stated his co-perpetrators included each of at least part of the temporal period redacted. And other members of the Philippine National Police or PNP and high-ranking government officials together, including Duterte, the co-perpetrators. Aminado mismo si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sabi niya, si re-electionist niya, Senator Ronald Bato de la Rosa could be included in this portion, along with other former PNP officials whose names he did not divulge. Sabi ni Harry Roque, I will state for the record that even before the warrant of arrest was issued, I was already acting as counsel for Senator Bato and for other former PNP chief, including, I will not mention their names anymore, okay? But for other PNP chiefs who could also be named as co-accused in this case, sabi po ni Roque. So kahit po manalo pa si Bato, magiging inutil din siya as a member of the Senate. Kasi sigurado, susunod na siya sa dahig mga kababayan kay Digong. Ang sabi ni Bato, hindi siya pahuhuli. Di tingnan natin.
kung hindi siya madakma ni General Torre. Oras na nasa kamay na nila yung warrant of arrest. Adian niya, Mr. Maravillas, what about si Senator Bongo na nagtatap natser sa latest survey ngayon? Ibigay ko sa inyo po yung balita galing sa Bira Files. Matagal na to. Ayan o. Kailan to? July 17. July 17, 2023. Sinulat ni Ellen Tordesillas. Ng Bira Files. Ano sabi diyan? BP Sara to senators named in ICC probe documents. Aside from former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte Carpio, and Senators Bato de la Rosa and Bongo were named in a document submitted to the ICC probing the killings related to the drug war during the previous administration and when Duterte was mayor of Davao City. Kaya kahit top notcher itong si Bongo, malamang kasama siya mga kababayan sa huhulihin ng ICC. Susunod na siya through Interpol, pati si Sara Duterte, mga kababayan, na pangalanan. Dating mayor kasi siya ng Davao. Nang mangyari yung naging pamoso yung DDS, yung Davao Death Squad na sinasabi, as revealed by witnesses, tulad po ni Las Cañas. Ayan po, aside from former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara, at saka yung duwang senador, kasama sa iniimbestigahan sa document submitted to the ICC investigating the killings related to drug war during the previous administration and when Duterte was mayor of Davao City. A copy of the documents obtained by Bira Files shows. Yan Sabi dyan, the Vice President's name was mentioned as knowing and approving the killings when she was city mayor, a post that her father held for more than 20 years. Sara was mayor from 2010 to 2013 and from 2016 to 2022. A person eligible of the ICC probe said she could be issued a summons by the ICC. If she would not comply with the summons, she would be issued a warrant of arrest. This is the first time the name of Sara was mentioned in the documents relevant to the ICC investigation. So, kasama po si Sara, kasama si Bongo, lalo na po si Bato. Kaya kung manalo man, mga kababayan, si Bongo at saka si Bato, magiging useless lang yung pagboto sa kanila kasi kung kasama sila sa documents na pwedeng isyuhan ng warrant of arrest sa kasong crimes against humanity, pati si Sara, ano pa yung dahilan para sila mga kababayan ay iboto? Si Sara, incumbent Vice President. Kaya lang, kahit po hanggang 2028 yung kanyang term of office, may impeachment naman po sa kanya na nakabinbin sa Senado. Impeachment trial. Ang punto natin dito, si Bongo at saka si Bato kasi re-electionist sila ng mga senador. So, magiging sayang yung boto para sa kanila po. Kahit pasok pa sila, mga kababayan, sa Magic 12, nakikita natin na parang malabo na sila po ay makaupo in case sila po manalo. Nagets na po ninyo, mga kababayan. Ayan man lang po ang ating short video. May nagtatanong sa akin, ano anyang pangalan po ninyo, sir? Nakalimutan ko pala na magpakilala sa aking introduction. Tuloy-tuloy lang tayo sa discussion. Inassume ko kasi na kilala na ninyo ako. May mga bago pala tayong followers. Ako po si Dante Maravillas, isang dating mainstream journalist, broadcaster po ako dito sa Bicol. Okay na po? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.